Good evening sa inyo mga bay. Nakakita nyo na naman ako mga bay. And for today's video mga bay, nandito ako ngayon sa Taichung dahil nakita kami ng girlfriend ko mga bay. At baka ito na yung huli naming pagkikita mga bay dito sa Taiwan. Kung meron man mga bay, baka hahabol ako ng mga susunod na linggo kung pag nakuha ko na yung sahod ko, pag binigay ng mga aga. Dahil meron na lang akong ilang araw dito sa Taiwan mga bay. At gaya nga nang nabanggit ko, uwi na ako sa Pinas. So finish contract na tayo. And ayun, nagkita kami mga bay. So, usapang finish contract tayo mga bay. Finish contract mga bay, isa ito sa mga pinakamasayang araw sa isang OFW dahil uuwi ka na sa bansang pinanggalingan mo mga bay. So, yung mga pagkain na hindi mo nakain dito mga bay ay makakain mo na kung yung asawa mo, halimbawa magulang mo, nakakausap mo lang siya ng naka-video mga bay, is makikita mo na sila in personal mga bay, mayayakap mo na sila. At yun, isa ito sa kung masasabi ko mga bay, isa sa pinakamasayang part ng magiging isang OFW mga bay, ang magtapos ng iyong kontrata. But dito sa pag-finish contract mga bay is bukod dun sa sayang nararamdaman mo mga bay na uwi ka sa Pinas, is nandito yung kasamang isang panibagong hamon na naman sa iyo mga bay sa iyong buhay. Bakit mga bay? Once kasi mga bay na isa kang OFW, pag-uwi mo ng Pinas mga bay is sigurado wala kang trabaho mga bay, dahil syempre dito ka nagtrabaho, so ibig sabihin wala kang trabaho sa Pinas pag-uwi. Pag-uwi mo mga bay, ang magiging pinaka pera mo lang mga bay is yung ipon mo. But ang problema lang sa isang OFW mga bay is kung wala ka halimbawang negosyo mga bay sa Pinas sa pag-uwi, so ang mangyayari mga bay is puro labas yung pera, no? Na siyempre, sa Pinas kasi, alam nyo sa Pinas ngayon, sobrang magastos. Bawat kilos mga bay, puro gastos. Kung mag-a-apply ka, panibagong proseso na naman. Kukuha ka na naman ng mga ganitong requirements. Kailangan mo na namang bayaran yung kung magkano tong requirements na ito. Kukuha ka ng ganito, ganyan. So, babalik ka mga bay sa unang proseso babalik ka sa proseso mga bay ng unang step. So, isa ito sa pinakamanong mga bay na finish contract mga bay is masaya ka dahil uuwi ka, but andun yung panibagong hamon na naman para sa iyong sarili na ano kayang mangyayari sa akin pag uwi sa Pinas. Kasi hindi mo alam ang mangyayari mga bay, but nagdedepende na po yan sa decision mo. Kung halimbawa gusto mo pang bumalik sa Taiwan, then yun, apply ka. So syempre mga bay, dahil babalik ka sa abroad, gastos na naman. Ang takbo ng utak ko ngayon mga bay, kung akong tatanungin nyo mga bay, ano bang takbo ng utak ko ngayon mga bay? Unang-una mga bay, masaya ako dahil syempre uwi na nga ako mga bay. But nandito ngayon sa utak ko mga bay kung ano yung mga magiging sunod ko na plano sa sarili ko mga bay bilang isang OFW na pag uwi sa Pinas na wala akong trabaho. Andun yung mga bay, babalik pa ba kaya ako sa abroad or mag-i-stay na lang kaya ako sa Pinas kasi may ipon naman ako, di ba? Ganun. Andun yun sa mga utak ko mga bay. But sa akin lang mga bay, kung akong tatanungin nyo nga bay, ayokong magsalita ng patapos mga bay. Ayokong sabihin mga bay na ayoko na sa abroad. Kasi sa pag-abroad mga bay, hindi rin ganun kadali talaga yan. Hindi tayo pa easy dito sa abroad mga bay. But sa panahon kasi ngayon mga bay sa Pinas, na unang-una mga bay, pahirapan din. Kung mag-apply ka sa abroad mga mahirap. Mas mahirap mag-apply sa Pinas mga bay. But yun pa, isa pa yung na problema sa atin nga is yung sahod. Kaya naman tayo nag-abroad mga bay, paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo na kaya tayo nag-abroad dahil nga dito sa kinikita natin pera. So kung akong tatanungin nyo ngayon mga bay, babalik pa ako dito sa Taiwan if may opportunity. Kung baka mayroong iba dyan sa inyo mga bay na baka pwede ako, comment lang kayo sa baba mga bay, baka pwede nyo akong tulungan. Pero sa ngayon mga bay, sineset ko muna yung utak ko sa bakasyon muna. Bigyan ko muna ng pahinga rin ng sarili natin dahil siyempre 3 taon din tayo dito sa trabaho. And then siguro mga bay, pagkatapos ng bakasyon, hanap tayo ng opportunity na kung di ko alam mga bay, ayaw kong magsalita, pero gaya na banggit ko, ayaw kong magsalita ng patapos mga bay. Hanap tayo ng opportunity kung sa Pinas na, kung mas maganda mga bay na sa Pinas na lang tayo, magstay na lang tayo sa Pinas, mas okay yun mga bay na di tayo alis. But if wala tayong mahanap na opportunity mga bay sa Pinas, so ang option natin is abroad pa rin. Hanggat kaya pa natin mga bay sa katawan natin magtrabaho dito sa abroad, trabaho lang. Kasi ang pinunta naman natin dito mga bay is yung ipon at makapagpundar din tayo. Okay. But sa akin mga bay, hanggat kaya pa sa magtrabaho mga bay, mag-ipon lang ng pera mga bay. Kasi
darating at darating yung time mga bay na itong si abroad mga bay is ititigil na natin to. Na kailangan na ng katawan nating ipahinga kasi siyempre tayo mga bay sa bawat pagpalit ng taon is umaano rin yung edad natin mga bay, gumagalaw rin. Hindi tayo pabata mga bay, tumatanda rin tayo. Kaya sa ngayon mga bay, at kaya pa, sige go lang, kaya lang, trabaho lang, ipon lang. At para pagdating ng araw na mag-stop na tayo kay abroad, at least meron tayong asahan pagdating ng araw. So yun lang siguro mga bay may share ko sa inyo pag usapang finish contract. Sa madaling salita mga bay, masaya ka dahil nagtapos ka pero nandun yung konting hati yung iniisip mo mga bay. Yung kalahati ng iniisip mo mga bay, mag-enjoy ka dahil uwi ka. But yung kalahati mga bay is panibagong hamon sa iyo yun bilang isang OFW. Kung anong magiging next step o sunod mong hakbang para sa iyong sarili, kung magtatrabaho ka pa ba o ayaw mo na dito sa abroad. Bay, mag-shoutouts lang ako mga bay, no. Nag personal message to siya sa akin mga bay na nagre-report din daw siya sa agency ko, na itong present agency ko mga bay niya, Jerden. So ang pangalan niya mga bay is si asa na yun, i-search ko lang mga bay ayan, si Angelo Tuason ng Cabiao, Nueva Ecija. So shoutout sa iyo bay. At ang sabi niya sa chat niya bay is baka nitong May na, next month makakapunta na tayo ng Taiwan. So good luck sa iyo bay sa pagpunta mo dito sa Taiwan. Go lang bay, pray lang, dasal lang at kayang-kaya. Gaya nga ng mga nababanggit ko sa video ko mga bay no, na sa kabila ng ups and down ng ating buhay mga bay, sabay lang at laban sa flow ng buhay. Yun na yun mga bay, na sa ngayon mga bay kung nandito tayo sa mababa, laban lang tayo mga bay, dasal lang, kaya natin yan at darating din tayo mga bay. Nandito tayo sa itaas. Tataas tayo mga bay. Sumikap lang. Pag sumikap, dasal at samahan din natin ng tiyaga mga bay. Yan. At syempre wag tayong makalimot sa kanya mga bay, sa lahat ng mga blessings na binigay sa atin. Malaki man yan mga bay, yung maliit, i-appreciate natin yan mga bay. Yan, kahit gano'n man yan kaliit mga bay, dahil yung kinakain lang nating mga pagkain mga bay, sobrang blessings na sa atin yan. Yan lang yan mga bay. Pray lang mga bay. At yun. So siguro dito ko natatapusin tong video na to mga bay. Maraming salamat sa inyong panonood. Gaya ng mga nabanggit ko mga bay, uwi na ako ng Pinas at uwi ako sa probinsya namin mga bay, sa Leyte. So yung pag-uwi ko pa lang ng probinsya sa amin mga bay is travel vlogs na yon. So siguro isa yun sa mga maaabangan nyo sa pag-uwi ko. So di ko pa alam mga bay kung anong magiging mga plano dun sa pag-uwi ko sa probinsya namin. So siguro makikita nyo na yun sa vlog ko. Ayoko lang sabihin para di naman kayo masyadong mag-expect. Basta mag-upload ako ng video mga bay sa probinsya namin, para naman kahit nasa Pinas na ako mga bay, nandyan pa rin kayo. Sana mga bay, pag uwi ko ng Pinas, nandyan pa rin kayo mga bay. So maraming salamat sa inyong panonood mga bay. Like, comment lang kayo mga bay, share nyo lang din yung opinion nyo, at subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. At lagi nyo tatandaan mga bay, sa kabila ng ups and down ng ating buhay, love, pray, enjoy life, at lagi nyo rin tatandaan mga bay na yun, sabay lang at laban sa flow ng buhay. Magkita-kita tayo ninyo ulit sa sunod kong video. At maraming salamat sa lahat ng mga bay ko na nanonood sa akin. At shoutouts na rin sa lahat ng mga kapwa ko OFW na nagbablog din dito sa Taiwan. Alam nyo na kung sino kayo mga bay. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat at mabuhay po lahat ng OFW dito sa Taiwan at sa buong mundo.